Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So samahan niyo ako ngayon mag-unbox tayo ng tari. Ito galing sa isang kaibigan na in-order natin. Kadarating lang galing sa LBC kasi ilang gamit na rin naman ang tari ko kaya nag-order na ulit ako para hindi ako maubusan ng maayos na gagamitin kasi nga kung kaya nating i-afford na tumaya sa manok natin, kung kaya nating i-afford na mag-maintain ng manukan at kung bumili ng trio na mahal, dapat isa rin sa sinisigurado natin yung tari. So ito i-unbox natin. Ayun. So ito, selyado pa to So itong kaibigan ko na to shout out nga pala sa kaibigan natin na in-order natin nito, si Raymond Udena. Maraming salamat sa iyo, maraming salamat sa iyo kaibigan dahil pinagbigyan mo ulit ako sa panibagong request ko ng tari. Siya ang pinagkukuhanan ko ng tari kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang particular lang naman ako unang-una sa quality ng bakal na ginagamit kasi mahirap mabalian, mahirap maputulan ng tari sa gitna ang labanan. Lalo kung medyo pa-champion ka, masakit. So ako naman ito, I will share with you my style kung paano ako bumibili ng tari kasi napakarami na ngayon ang pwedeng pagbili ng tari online. So may mga nabalitaan pa tayo na ilang beses na balian, naputulan ng tari sa mga big event dahil sa kabibili sa online. So ito, hindi ko naman sinisiraan ang mga bumibili ng tari, pero bilang magmamanok kailangan personalized din. Pag sinabing personalized, hiyang ka dapat sa kinukuhanan mo ng tari. Very personal dapat ang relationship nyo, very personal ang connection nyo sa tari. Kasi yung binibilhan mo ng tari, yung mananari na binibilhan mo ng tari, dapat mananari talaga siya. Kasi nakikita niya ang tari, natetesting niya ang tari, yung talim, yung bakal, natetesting niya mismo bago siya makapagrekomenda. Dapat doon tayo bumibili. Subok na niya, alam natin at may tiwala tayo sa kanya. So personal ang relasyon natin sa kanya dahil personal ang relasyon natin sa tari natin. So bakit personal? Unang-una, may mga tari na hindi kabisado ikabit ng gaffer natin at may mga tari na hindi akma sa fighting style ng manok natin. So yung konting diferensya ng angle na yan, magkakaroon ng difference sa palo ng manok. Depende sa cutting ng manok mo kasi yung mga maratrat, pasok, hugot, dapat medyo tuwid lang siya. Yung mga medyo hook naman pag pumalo na katulad ng mga Bruce Barnett natin, talagang kailangan medyo may epektos ng konti. So ganun lang naman, depende pa rin sa mananari yan. Pero sa akin kasi, hindi ko isusugal yun. Kailangan kilala ko ang mananari ko kasi pag may nakita akong defect, kasi ang ginagawa ko, tinitesting ko muna to sa hack fight bago ko i-testing sa derby. Kasi kung sa hack fight pa lang may defect na, ibabalik ko sa kanya to buong batch para palitan. Dapat ibinabalik kasi pag may isang nasira, dalawang naputol, isang naputol, dalawang naputol, o isang defect, dalawang defect, lahat na posibleng may defect yan. Kasi isang proseso lang yan, isang pagkahinang, isa ang bakal na ginawa. Kaya, papapalitan na natin lahat yan. So, hindi mo yan basta-basta magagawa kung hindi mo personal nakakilala o kaibigan yung mananari na kinukuhanan mo. So, itong kinukuhanan ko na kaibigan ko, si Raymond Udena, mananari ito sa mga big event. Mananari siya sa WPC, kung saan-saang buong Pilipinas, pinapadala siya para magtari. So, of course, hindi naman natin masasabi na 100% panalo, pero ibig sabihin, nagtitiwala sa kanya mga big time na talagang maayos ang tari, maayos siya magkabit ng tari. So, ano pang hahanapin natin? So, sa akin, ganun ang proseso ko, ganun ang sistema ko. Personalize ang tari ko, personalize ang mananari ko, personalize ang relasyon ko sa mananari ko. So, ito, i-unbox na natin. Hindi man ito ganun kagandahan na binalot, na kung anong commercial na pagkakabalot, titingnan natin ngayon. Kasi subok ko na ito, ilang beses na akong kumukuha sa kanya, and talagang the same na quality ng bakal, the same na quality ng tari ang ginagamit ko. So, I think itong order ko na to is 2mm ang kapal nito. So, pwedeng pang stag, pwedeng pang kak.
So, tingnan natin. Pero sa mga big event na CACs, gumagamit ako ng tari na medyo makapal ng konti, 2.5 mm, 2.5 mm, dahil gusto ko talagang sigurado ako. Kasi ang CACs, kahit medyo mabigat, kaya naman niyang dalhin ang tari kumpara sa stag. Sa stag, strictly 2 mm lang talaga ang pinipili ko, So, ito, buksan na natin para makita natin, matesting kaagad natin sa Hackfight para ma-assess natin kung pwede natin gamitin sa derby. So, ayan. Ito siya. Ayan. Napaka-talim, napaka-sumasabit, Sumasabit yung talim. So, gusto ko siya. Tingnan nyo yung pagka-design ng tari, talagang slasher type. Ayun, medyo may kakapalan yung likod, tapos yung harapan talaga manipis na manipis. So gusto ko tong model na to, gusto ko siya, pati ang bakal niya, gusto ko itong bakal niya kasi talagang matibay na matibay. So subok ko na to mula pa nung last year. Talagang never akong nagkaroon ng issue na nabalian ako or medyo bumingkong ng konti. Hindi ko na-experience yun sa klase ng bakal na to. So, hindi ko lang natanong, nalimutan ko kung anong klaseng bakal ang ginagamit. Pero ito ang ginagamit ko mula nung umpisa. So, ayan. So, nakakatuwa. Excited na naman ako dahil may bago na naman akong gamit, So, pag passionate ka sa talagang pagmamanok, may excite ka dahil talagang every time nakakapundar ka ng gamit, bloodline o manok, nandun yung excitement mo, yung level na wow, nakapagpundar na naman ako, nakabili na naman ako. So, nakakatuwa. So, ayan. So, ito yung mga tari natin na bagong dating. Iisa ang design, iisa ang hitsura. Kaya talagang alam mong quality ang pagkagawa, Quality ang pagkagawa. So, anyway, ang sinishare ko lang naman dito, Ang sinishare ko lang naman dito is yung sistema ko kung paano ako mag-acquire ng tari. So, may reliable naman ako mananari. Kabisado niya ang palo ng manok ko. Alam niya ang sukat na dapat ikabit. So, ang kailangan ko na lang talaga ipundar yung quality na tari na maayos ang bakal. Kasi nga, doon nagkakatalo Pag naputulan ka ng dulo, imbis na may chance na manalo ang manok mo, posibleng matalo pa. Kaya sayang, chance mo na dapat yung lalo kung championship, malaking pera ang nakataya. Kaya ako hindi ko kayang hindi bigyan ng importansya ang quality ng bakal ng tari. So, dun lang naman, hindi naman ako eksperto sa bakal, hindi rin naman ako mananari, pero nagbabase ako sa resulta ng mga laban ko. So, nakakapanood sa atin, sa Bilibili app na mga laban natin, makikita nyo, ang bibilis natin tumapos ng kalaban. Gamit tong mga tari na to. Itong mga tari na to ang ginagamit ko, wala namang iba. Kasi siya lang talagang pinagkakatiwalaan ko kahit saan, kahit sa Manila Arena, siya ang pinapatari ko doon. So maraming salamat sa iyo, parang Raymond Udena, hanggang sa ulitin. So maraming salamat sa inyo guys. I hope may natutunan kayo dito sa video episode natin na to regarding sa pag-order, pagbili ng tari at pagpili ng gagamitin natin ng mga bakal sa mga labanan. Tandaan nyo, is really very personal. It must be really personal. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.